Isipin mo ang isang lugar kung saan ang siyensya ay ginamit hindi para magligtas ng buhay, kundi para pumatay. Ito ang madilim na kwento ng Nazi experiment. Isa sa pinakamalupit at hindi makataong kabanata ng kasaysayan. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, sa ilalim ng pamumuno ni Adolf Hitler, nagsagawa ang Nazi Germany ng mga eksperimento sa loob ng mga concentration camp. Ang mga biktima ay karamihang Hudyo bilanggo ng digmaan at mga inosente. Walang pahintulot, walang depensa. Isa sa pinakakilala ay ang hypothermia experiments. Ipinapasok ang mga biktima sa nagyayelong tubig o inilalantad sa matinding lamig upang malaman kung gaano katagal mabubuhay ang katawan ng tao. Layunin umano nito ang pagsagip sa mga sundalong German, pero ang kapalit ay libu-libong buhay. Mayroon ding high altitude experiments. Ginamit ang mga pressure chamber para gayahin ang taas ng himpapawid. Maraming biktima ang nawala ng malay, nakaranas ng matinding paghihirap at namatay. Lahat sa ngalan ng militar na pananaliksik. Isa sa pinakakilabot ay ang experiments na kambal. Sa pangunguna ng doktor na si Joseph Mengele, sinubukan nilang alamin kung paano paramihin ang lahing Aryan. Ang mga kambal na bata ay pinailalim sa masakit at walang saysay na eksperimento. Madalas, kapag nga namatay ang isa, pinapatay din ng isa para ikumpara ang katawan. Mayroon ding sterilization experiments. Gumamit sila ng radiation, chemical at operasyon upang pigilan ang kakayahang magkaanak, isang paraan ng sistematikong paglipol sa lahing. Itinuturing nilang hindi ka nais-nais. Pero bakit ito nangyari? Dahil sa isang ideolohiyang naniniwalang may mas mataas at mas mababang uri ng tao. Kapag nawala ang pagkilala sa pagkakapantay-pantay ng buhay, nagiging eksperimento ang tao. Pagkatapos ng digmaan, nabunyag ang mga krimeng ito sa Nuremberg trials. Dito isinilang ang Nuremberg Code, isang set ng ethical na pamantayan sa siyentipikong pananaliksik na nagsasabing kailanman ay hindi dapat mag-eksperimento sa tao ng walang pahintulot. Ang Nazi experiments ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ito ay babala sa hinaharap. Babala kung ano ang mangyayari kapag ang kapangyarihan ay walang konsensya at ang siyensya ay walang moralidad. Ang tanong ngayon, paano nating sisiguraduhin na hindi na ito maulit? May comment ang iyong sagot at mag-subscribe para sa mas marami pang madidilim ngunit mahahalagang kwento ng kasaysayan.